Nagmamadaling naglakad si Beatriz patungo sa opisina ng asawa niya. Maghahatid siya ng pagkain para sa tanghalian nito. Pinagtitinginan siya ng mga empleyado sa gusali. Hindi nababagay ang suot niyang bulaklakin at lumang bestida sa lugar na yon. Pawisan din siya dahil sa init ng araw sa labas. Ngunit binaliwala niya ang tingin ng mga ito. Napatingin siya nang matanaw ang pintuan ng opisina ni Mateo. Malapit na siya sa pintuan nang makita niyang lumabas ang sekretarya ng asawa niya. Gusot ang damit nito at bahagyang magulo ang buhok. Napansin din niyang kalat-kalat ang lipstick sa labi nito. Nagbulag-bulagan siya tulad ng lagi niyang ginagawa. "Magandang araw. Nasa loob ba si Mateo?" Nakangiti niyang tanong sa babae. Hindi niya ito nagulat nang makita siya. Pinagtaasan siya nito ng kilay at mapagmataas na tumingin sa kanya. "Obvious pa. Opisina ni Sir Mateo yan. Malamang nasa loob siya. Kagagaling ko nga lang sa loob at sigurado ako na ayaw mong malaman kung anong ginagawa namin kapag break time." "Papasok na ako." Pambabaliwala niya sa sinasabi nito. Pinigilan siya ng sekretarya nang bubuksan niya ang pinto. "Maghintay ka muna rito, baka inaayos pa ni Sir Mateo ang damit niya. For sure matagal mo nang hindi nakikita ang katawan niya." Nakangisi nitong sabi. Tinabig ni Beatriz ang kamay ng sekretarya. Hindi siya nakinig dito at binuksan niya ang pinto. Hindi niya pinansin nang makitang inaayos ni Mateo ang korbata. Alam na niya kung ano ang ginawa nito kasama ang sekretarya. Sinalubong siya nito ng matalim na tingin nang makita siya. Palagi naman ganon at sanay na siya. "Anong ginagawa mo rito, Beatriz?" "Nagdala ako ng tanghalian mo." Pinatong niya sa mesa nito ang dala niyang basket ng pagkain. Pero tinabig yun ni Mateo. Natapon sa sahig ang laman ng basket. "Ilang beses ko mong sasabihin sa'yo na huwag kang pupunta rito, Beatriz. Sinisira mong reputasyon ko sa kumpanya ko." Galit nitong sigaw sa kanya. "Bakit? Alam ba nila na ako ang asawa mo? Hindi naman, di ba? Paano ko sisirain ang reputasyon mo? Kung akala ng mga empleyado rito ay katulong mo lang ako. Sekretarya mo lang ang may alam ng relasyon natin." Galit na tumayo si Mateo at lumapit sa kanya. Nangilid ang luha niya nang mahigpit nitong hawakan ang mukha niya. "Huwag na huwag mong babanggitin na asawa kita, Beatriz. Hindi kita asawa. Naanakan lang kita. At dapat mong ipagpasalamat na kinupkop at pinapakain ko kayo ng anak mo." Napabaling ang ulo niya nang marahas nitong bitiwan ang mukha niya. Inalis niya ang butil ng luha na pumatak mula sa mga mata niya bago muling tumingin kay Mateo. "Oo, Mateo. Salamat sa'yo. Dahil sa'yo nasira ang buhay ko." Muling napabaling ang mukha ni Beatriz nang sampalin siya ni Mateo. Tumulo ang pinipigilan niyang luha nang mahigpit nitong hawakan ang buhok niya. Marahas nitong hinila yon para humarap siya dito. "Hoy, Beatriz. Huwag mong isisi sa akin ang nangyari sa buhay mo dahil kagustuhan mo yan. Akala mo siguro makakaahon ka sa hirap kapag nagpubuntis ka sa mayaman. Nagkakamali ka. Kahit isang sentimo ng kayamanan ko, walang mapupunta sa'yo." "Hindi kayamanan ang habol ko sa'yo, Mateo. Mahal kita at naniwala ako sa mga pangako mo noon. Pero anong nangyari? Nagdusa lang ako kasama ka." "Nararapat lang sa'yo yan. Umalis ka sa pamamahay ko kung gusto mo. Dalhin mo ang anak mo. Tignan natin kung hindi ka magutom sa lansangan. Pero hanggat nasa poder kita, magdudusa ka." Natumba sa sahig si Beatriz nang itulak siya ni Mateo. Awang-awa siya sa sarili niya. Pero ang magagawa lang niya ay tiisin yon para sa anak niya. Wala siyang pupuntahan maliban sa bahay ni Mateo. "Umalis ka na, bago pa kita ipakalatgad sa mga gwardya." Dahan-dahang tumayo si Beatriz. Nilikom niya ang mga lalagyan na nagkalat sa sahig at binalik yun sa basket. Gusto ko lang naman ay pahalagahan mo rin ang pamilya natin, Mateo. May anak tayo." "Anak mo lang, Beatriz." Mabilis nitong putol sa sasabihin niya. "Kung ipagsisiksikan mo pa rin ang sarili mo sa akin, palalayasin kita sa pamamahay ko. Kung ayaw mong mayari yun, umalis ka na sa harapan ko." Nanlulumong lumabas si Beatriz sa opisina ni Mateo. Humarang naman sa daan niya ang sekretarya nito. "Huwag ka nang umasa na mamahalin ka ni Sir Mateo. Hindi mangyayari yon, girl." Tumingin si Beatriz sa sekretarya. Namamasa pa ang mga mata niya dahil sa pag-iyak. "Huwag ka ring umasa na ikaw ang mamahalin ni Mateo. Marami kayo at may inuuwi pa siya sa bahay. Huwag mo sabihin na sinungaling ako dahil nakikita ko kung ano mga ginagawa niya. Isa ka lang sa mga parausan niya, kaya huwag kang umastarya na parang ikaw ang mahal niya."
Mariin niyang sagot bago talikuran ang babaeng hindi nakahuma sa kinitatayuan. Nagpalipas ng oras si Beatrice sa isang parke pag-alis niya sa opisina ni Mateo. Doon siya palaging tumatambay. Malapit yun sa eskwelahan kung saan pumapasok ang anak niyang si Bian. Hihintayin na niya ang paglabas nito bago umuwi. Gusto muna niyang sumagap ng sariwang hangin dahil pakiramdam niya ay susuko na siya. Kailangan niyang maging malakas para sa anak niya. "Mommy, look oh, may bad guy." Wika ng isang batang dumaan sa harapan ni Beatrice. "Hindi siya bad guy, anak. He's a beggar." Sagot naman ng mami nito. Tumingin si Beatrice sa tinutukoy ng mag-ina. Nakita niya ang isang lalaki na may maruming kasuotan. Nakahiga ito sa manipis na damo habang natatakpan ng lumang sombrero ang muka. Tumayo siya at lumapit dito dala ang basket ng pagkain na dapat ay kay Mateo. Matagal na niyang napapansin ang pulubi, pero ngayon niya lang ito lalapitan. "Excuse me, kumain ka na po ba?" Tanong niya na may paggalang. Sa tingin niya ay matanda ang pulubi, base sa malago at namumuti nitong balbas. Nang hindi sumagot ang pulubi, umupo siya sa tabi nito. Isa-isa niyang nilabas ang mga lalagyan mula sa basket. Mahigpit ang mga takip ng mga lalagyan kaya hindi natapon ang laman niyon ng tabigin ni Mateo kanina. "Halika, saluhan mo po ako sa pagkain." Masuyo niyang paanyaya sa pulubi, pero wala pa rin itong reaksyon. Sinimulan ni Beatrice ang pagkain sa tabi ng pulubi. Hindi niya maiwasang umiyak habang kumakain. Ginagawa niya ang lahat para maging buo ang pamilya niya. Pero hindi pa rin sapat ang 7 taon niyang pagtitiis kasama si Mateo. Ulila na siya sa mga magulang. Nag-aral siya ng kolehiyo bilang scholar ng munisipyo, pero nadala siya sa matatamis na salita at pangako ni Mateo. Pinagsisihan niya na mas pinili niya si Mateo kaysa sa pag-aaral niya. Nabuntis siya at hindi nakatapos ng pag-aaral. Dinala siya ni Mateo sa bahay ng mga ito, pero hindi bilang asawa, kundi para gawing katulong. Pinaghihirapan niya ang mga pinapakain ni Mateo sa kanilang mag-ina. Ang anak nila ay ayaw nitong ituring niya sarili. Alam niyang hindi pa handang mag-asawa noon si Mateo, pero nasasaktan siya na hanggang ngayon ay hindi nito matanggap na may anak sila. "Ang hirap ng buhay, no, Manong? Minsan po ba sumagi sa isip mo na magpakamatay na lang?" "Ako maraming beses na, pero magiging makasarili ako kung iwan ko mag-isa ang anak ko. Bata pa siya at hindi pa niya kayang mabuhay mag-isa. Siya ang dahilan kaya pinipili kong lumaban. Kaya lang, masakit lumaban ng mag-isa. Wala akong aasahan kundi ang sarili ko lang. Sobrang hirap na kailangan kong magmukhang malakas para sa kanya. Minsan tinatanong ko ang Diyos, bakit kailangan kong pagdaanan ng lahat ng to? Anong nagawa kong kasalanan para parusahan? Nagmahal lang naman ako, pero maling lalaki ang minahal ko. Napakahirap. Gusto ko nalang sumuko pero hindi pwede." Umiiyak niyang kwento sa pulubi habang nakayuko. Palagi siyang umiiyak sa parking yun. Pero ngayon lang siya umiyak sa tabi ng isang estranghero. Gusto lang niyang lumuwag ang dibdib niya kahit sandali. Punong-puno na siya at wala nang natitira para sa sarili niya. Nang bahagya na siyang kumalma, nakita niyang bumangon ng pulubi. Sinuot nito ang sombrero, ngunit sinadya nitong itago ang muka. Malagong balbas lang ang nakikita ni Beatrice dito. "Gusto mo po bang kumain?" Alok niya rito habang inaalis ang luha sa pisngi niya. Tahimik nitong kinuha ang lalagyan ng hiniwa niyang mangga. May suot itong guwantes sa kamay at ginamit nito ang tinidor para kumain ng prutas. "May kanin at ulam po rito, baka gusto mo." Muling alok ni Beatrice sa pulubi. Inubos nito ang mangga at kinuha ang lalagyan ng kanin at ulam. Magana itong kumain at naubos nito ang lahat ng niluto niya. Ibinigay niya rin dito ang dala niyang tumbler ng tubig. "Nabusog ka po ba?" Muli niyang tanong pagkatapos nitong uminom. Tumango naman ito bago ibalik ang tumbler sa kanya. Tinanggap niya yon at ibinalik sa basket. "Ako nga pala si Beatrice Reyes. Ano pong pangalan mo?" "Connor." Maikli nitong sagot. Nagulat si Beatrice sapagkat hindi ganoon katanda ang boses nito. Panay pa naman ang po niya. Binaliwala na lang niya yon at kinuha niya ang wallet sa bulsa. 150 lang ang laman niyon mula sa kinita niya sa pagbebenta ng mga basurang inipon niya mula sa bahay ni Mateo. Wala naman siyang natatanggap na pera mula sa lalaki. Kailangan pa niyang magbenta ng patago para hindi ito magalit at saktan na naman siya.
Kinuha niya ang 100 pesos at iniwan ang 50 sa wallet niya. Binigay niya ang pera kay Connor. Tanggapin mo po ito para may pambili ka ng pagkain mamayang gabi. Inilagay niya sa kamay ni Connor ang 100 pesos bago tumayo hawak ang basket. Salamat at pinakinggan mo ako kanina. Aalis na ako. Paalam. Pag-uwi ni Beatrice sa bahay, sinalubong agad siya ng kabi-kabilang utos ng mami ni Mateo. Beatrice, magluto ka na at may darating na bisita si Mateo mamaya. Ayusin mo rin ang garden. Maglagay ka ng isang mesa at 2 upuan doon. Lagyan mo ng bulaklak at alak ang mesa. Gandahan mo para ma-impress ang bisita ni Mateo. Papalitan ko lang po ng damit si Bian, Ma'am Maria. Malaki na yung anak mo, Beatrice. Kaya na niya sarili niya. Kumilos ka na, bilisan mo. Sigaw nito sa kanya. May kasambahay naman pero siya ang paborito nitong utusan ng utusan. Sige po, dadalhin ko lang ang gamit ni Bian sa kwarto. Hay nako, napakabagal mo talaga, Beatrice. Ibigay mo na yan sa anak mo at hayaan mo siyang dalhin ng sarili niyang gamit sa kwarto niyo. Marahas nitong kinuha ang bag ni Bian sa kanya at ibinigay sa bata. Malakas ang paghagis nito sa bag, kaya natumba ang bata sa sahig. Nasaktan ito at umiyak. Kaagad niyang dinaluhan ng anak at pinukol ng masamang tingin ng ginang. Wala na po ba kayong konsensya? Paano niyo nagagawang saktan ng 6 taong gulang na bata? Apo mo siya, Ma'am Maria. Kilabutan ka nga sa sinasabi mo, Beatrice. Hindi ko apo ang batang yan. Pasalamat ka nga't pinag-aaral pa ni Mateo yan eh. Kumilos ka na at sundin ang mga pinag-uutos ko. Sigaw nito sa kanya. Binuhat ni Beatrice ang umiiyak na bata. Kinuha niya rin ang bag nito. Ayaw na niyang makipagtalo sa mami ni Mateo. Hindi naman siya mananalo at wala siyang magagawa kundi sumunod dahil nasa pamamahay siya ng mga ito. Sino may sabi na pwede mo kong talikuran, ha? Wala kang utang na loob na babae ka? Galit nitong hinablot ang buhok ni Beatrice. Binitiwan niya ang bag ni Bian para pigilan ang kamay nito. Ang kapal ng mukha mo, sampid ng kayo sa pamamahay ko pati ang anak mo. Napangiwi si Beatrice sa lakas ng paghila nito sa buhok niya. Nadudulas na rin si Bian sa pagkakabuhat niya. Sinampal siya ni Maria, kaya tuluyan niyang nabitiwan ng bata. Mama! Umiiyak na sigaw ng batang babae habang nakaupo sa sahig. Sa unang pagkakataon, lumaban si Beatrice. Hinablot niya rin ang buhok ni Maria, pero dumating ang anak nitong si Maricel. Mami! Bitiwan mo ang mami ko, bitch! Galit at gulantang na sigaw nito kay Beatrice. Pinagtulungan siya ng 2 hanggang matumba siya sa sahig. Sinakyan siya ni Maricel sa tiyan at pinagsasampal. Tama na po, maawa po kayo sa mama ko. Umiiyak na pagmamakaawa ni Bian na sinusubukang pigilan si Maricel. Umalis ka riyan. Tinulak ni Maricel si Bian. Natumba sa sahig ang bata. Namutla si Beatrice nang mawalan ito ng malay. Bian! Hilakbot niyang sigaw. Dahil sa takot, malakas niyang itinulak si Maricel. Sumalampak ito sa sahig. Nilapitan niya si Bian, pero muli niyang nabitiwan ng bata nang pagtulungan ulit siya ng mag-ina. Lumaban siya hanggang mahawakan niya ang flower vase. Sige, lumapit kayo. Hindi ako magdadalawang isip na ipukpok to sa inyo. Banta niya sa 2. Sige, ituloy mo yan at pagsisihan mong ipinanganak ka, Beatrice. Sigaw ni Maria sa kanya. Hindi niya ito pinansin at muling nilapitan ang walang malay na bata. Oh my God, anak! Nag-uunahang pumatak ang luha niya nang makitang may marka ng dugo sa puting tiles. Binuhat niya agad si Bian at tumakbo palabas ng bahay. Sa oras na lumabas ka sa pamamahay na to, hinding-hindi ka na makakapasok ulit dito, babae. Banta ni Maria, pero mas mahalaga ang buhay ng anak niya. Lumabas pa rin siya sa kabila ng banta ni Maria. Paglabas ni Beatrice sa gate, nakasalubong niya ang sasakyan ni Mateo. Humarang siya sa unahan ng kotse para tumigil yon. Sunod-sunod na busina ang narinig niya, kasunod ng pagsigaw ni Mateo mula sa bintana. Anong katangahan ang ginagawa mo, Beatrice? Umalis ka riyan kundi babanggain kita. Banta nito sa kanya. Tumakbo siya palapit dito. Napansin pa niyang may kasama na naman itong babae. Mateo, dalhin natin sa ospital si Bian. Nawalan siya ng mali ng... Mateo! Sigaw niya nang baliwala lang siya nitong lagpasan. Hindi na pinilit ni Beatrice ang walang pusong lalaki. Naghanap na lang siya ng pwede niyang sakyan patungo sa ospital.
Naghahalo na ang pawis at luha niya, pero walang tumitigil na sasakyan. Nagmamakaawa siya sa mga taong nakikita niya, pero kahit isa ay walang tumulong sa kanya. Napakalupit ng pamilya ni Mateo sa kanya, tapos pati mga tao sa paligid niya ay wala ring habag. Anak, huwag kang bibitiw kay mama. Dadalhin kita sa ospital. Umiiyak niyang sabi. Tumakbo na lang siya sa pinakamalapit na ospital sa lugar nila. Tinatagan niya ang sarili para hindi bumigay ang mga tuhod niya. Wala siyang maaasahan na tutulong sa kanya, pero hindi niya kinaya ang pagod. Pakiusap, konti na lang po. Bigyan mo po ako ng lakas. Umiiyak niyang dasal habang nakatanaw sa direksyon ng ospital. Humina ang paghakbang ni Beatrice at dahan-dahan niyang naramdaman ang pagtumba ng katawan niya. Ngunit 2 bisig ang sumalo sa kanya bago siya tuluyang matumba. Kinuha nito ang anak niya. I'll take care of your daughter. Rest for a while and follow me after then. Saad nito bago tumakbo habang buhat ang anak niya. Masyadong okupado ang isip ni Beatrice sa kalagayan ni Bian at hindi na niya napagtuunan ng pansin ang boses ng lalaki. Ngunit pamilyar na lumang damit at sombrero ang nakita niya habang tumatakbo ito. Isa lang ang pumasok sa isip niya kung sino ito. Si Connor. Ang pulubing binigyan niya ng pagkain sa parke. Lakad-takbo ang ginawa ni Beatrice para makarating sa ospital. Pagdating doon, agad niyang nilapitan si Connor nang makita ito. Nasaan ang anak ko? Kamusta siya? Maayos lang ba siya? Ligtas ba siya? Sunod-sunod niyang tanong at hindi niya maiwasang kabahan sa kalagayan ni Bian. Sinusuri pa siya ng mga doktor. Sagot nito. Nanghina si Beatrice. Inilalaya naman siya ni Connor para hindi tuluyang mapaupo sa sahig. Please Lord, huwag mong pababayaan ang anak ko. Siya na lang po ang meron ako. Umiiyak niyang sabi. Inilalayan siyang umupo ni Connor. Hindi naman niya binibitiwan ang kamay nito. Nanghihina siya at kailangan niya ng makakapitan. Hindi naman ito nagreklamo at hinayaan lang siya nito habang hinihintay ang doktor. Pumikit siya at taimtim na nagdadasal para sa kalitasan ng anak niya. Sino rito ang kaanak ng batang pasyente? Bahagyang tinapik ni Connor ang kamay niya. Lumabas na ang Dr. Beatrice. Wika nito sa kanya. Mabilis siyang tumayo. Dok, kamusta ang anak ko? Maayos na ang kalagayan ng anak mo, Mrs. Hihintayin na lang natin magising ang bata para sa ilang pagsusuri. Sa ngayon, hayaan muna natin siyang magpahinga. Nakahinga ng maluwag si Beatrice sa sinabi ng doktor. Panatag na siya dahil ligtas ang anak niya. Salamat po, Dok. Pumasok si Beatrice sa silid ni Bian nang umalis ang doktor. Pinipigilan niya ang luha habang palapit sa walang malay na bata. Patawad, anak. Nasaktan ka dahil sa akin. I'm sorry nagkaroon ka ng mahinang mama. Kausap niya sa anak habang nakatingin sa may benda nitong ulo. Sandali niya itong pinangmasdan bago nagdesisyong tawagan si Mateo. Hinihiling niya na sana makonsensya ito at tulungan sila ng anak niya. Pero nadismaya siya nang hindi ito sumasagot. Tumawag siya sa bahay. Maricel, kailangan ko makausap si Mateo. Nasa ospital kami ni Bian at kailangan ko ang tulong niya. Mabilis niyang sabi bago pa nito ibaba ang telepono. Kailangan? Ang kapal ng mukha mo humingi ng tulong sa kuya ko. Pagkatapos ng ginawa mo sa amin ni Mami, sa tingin mo tutulungan ka niya? Huwag ka nang umasa, Beatrice, at huwag ka na rin babalik sa bahay namin. Bitch! Sigaw nito bago ibagsak ang telepono. Nanlumo si Beatrice. Inaasahan na niya yun, pero nagbaka sakali pa rin siya. Wala siyang ibang kakilala para humingi ng tulong. Anong nangyari sa anak mo? Tanong ni Connor na hindi pa rin umaalis sa tabi niya. Tumingin si Beatrice kay Connor. Hindi pa rin malinaw sa kanya ang itsura nito. Gaya ng dati, bahagyang natatakpan ng sombrero ang mga mata nito. Tumatakip naman ng malagong balbas at bigote sa ibabang bahagi ng mukha nito. Sigurado naman siya na hindi pa matanda si Connor. Matikas ang tindig nito at may baritonong boses. Malakas din ito base sa nakita niyang bilis nito sa pagtakbo habang buhat si Bian kanina. Nakipag-away ako sa lola at tita niya, pero nadamay siya. Sinubukan niya akong tulungan pero itinulak siya ng tita niya. Sagot niya. Bata pa lang siya, pero may lakas na siya ng loob para lumaban. Ikaw, nasan ang lakas mo? Bakit hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo? Bakit ayaw mong lumaban, Beatrice? Paano ako lalaban kung umpisa pa lang italo na ako? Sa kanilang pamilya ako umaasa.
Wala akong matatawag na tahanan kundi sa bahay nila. Ngayong sinubukan kong lumaban, nawala ang lahat sa akin. Nawalan ako ng tirahan at napahamak pa ang anak ko. Saan ako pupunta ngayon? Wala akong trabaho. Wala akong sariling pera. Okay lang na mahirapan ako, pero hindi ko kayang makita na nahihirapan ang anak ko. Kung may tulong na darating sa'yo, tatanggapin mo ba? Ikaw lang ang tumulong sa akin, Connor, at nagpapasalamat ako sa ginawa mo. Kung hindi dahil sa'yo, baka napahamak na ang anak ko. I will help you again, Beatrice. Stay with me and I'll help you to change your life for the better. Sandaling natigilan si Beatrice nang marinig kung paano magsalita si Connor. Narinig na niya ang salitang Ingles mula rito kanina, pero hindi niya lang pinagtuunan ng pansin dahil sa pag-aalala kay Bian. Pero ngayong narinig niya ulit ito, nagdududa na siya sa katauhan ni Connor. May mga pulubi namang magaling mag-Ingles, pero lahat yun ay may sakit sa pag-iisip. Mukhang normal naman si Connor at maayos itong makipag-usap. Paano mo ako tutulungan kung ikaw mismo ay walang tahanan at nahihirapan sa araw-araw mong buhay sa lansangan? Ayoko maging pabigat sa iyo, Connor. I'm not the person who you think I am, Beatrice. Totoo ka ba, Connor? Bakit Ingles ka ng Ingles? Kaisa ka ba ng mga baliw sa lansangan na magagaling mag-Ingles kahit walang kausap? Natawa naman si Connor sa sinabi niya. Hindi ako ganun. Matino ako at wala akong sakit sa pag-iisip, Beatrice. Napasinghap siya nang iangat ni Connor ang suot na sombrero. Sumalubong sa kanya ang maganda at kulay aso nitong mga mata. May hahalin tulad niya yon sa malalim na karagatan. Sobrang lalim na para siyang hinihila at nalulunod sa mga mata nito. Umiwas na siya ng tingin bago pa siya tuluyang malunod. Sino ka ba talaga, Connor? Oo, at kailangan ko ng tulong. Pero hindi ko isusugal ang kaligtasan ng anak ko. Minsan na ako nagtiwala, pero hindi maganda ang naging resulta nun. I'm helping you because you need my help. But it's your choice to accept my proposal or not. I'm not forcing you to trust me. Pero alalahanin mo na wala kang mapupuntahan. Ako na lang ang pag-asa mo ngayon. Kung magbabago ang isip mo, tawagan mo lang ako. Nilagay ni Connor ang isang calling card sa kama ni Bian bago ito lumabas ng silid. Kinuha yun ni Beatrice para malaman ang katauhan nito. Connor Darlington? President of Darlington Enterprise? President ng pulubing yun? Gulat niyang bulalas pagkatapos basahin ang nakalagay sa calling card. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa at kinonek sa free wifi ng ospital. Hinanap niya agad sa internet ang tungkol sa Darlington Enterprise at hindi siya makapaniwala na isang bilyonaryo si Connor. Nalula siya sa mga ari-arian ng pamilya nito sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit walang kalakip na larawan isa man sa pamilya nito. Sobrang yaman pala ni Connor. Pero bakit kaya siya nagpapanggap na pulubi? Tanong niya bago itago ang calling card. Plano pa rin niyang bumalik sa bahay ni Mateo kapag nagising si Bian. Magmamakaawa siya rito para muli silang tanggapin ang anak niya. Ngunit isang balita ang gumimbal sa kanya kinabukasan. Magpapakasal si Mateo sa heredera ng kanilang kumpanya sa bansa. Laman yun ang balita sa telebisyon dahil sa reputasyon ng dalawang pamilya. Wala ka talagang puso, Mateo. Nagagawa mo pa maging masaya habang nasa ospital ang anak mo. Gigil niyang sabi habang nakatingin sa telebisyon sa lobby ng ospital. Dala ng galit, isang desisyon ang ginawa ni Beatrice. Kinuha niya mula sa bulsa ang calling card ni Connor at tinawagan ng lalaki. Katahimikan naman ang sumagot sa kanya sa kabilang linya. Bumuntong hininga muna siya bago nagsalita. Hello? Pwede ko po bang makausap si Connor Darlington? What do you want? Tanong ng baritonong boses sa kabilang linya. Kinabahan si Beatrice sa tono ng boses nito. Nanliliit siya sa isiping kausap niya ang isang bilyonaryo. Nilakasan niya ang loob para sabihin dito ang desisyon niya. Si Beatrice Reyes to. Pumapayag na ako sa alok mo. Good. I'm sending my people to pick you up. Sagot nito bago putulin ang tawag. Bumalik si Beatrice sa silid ni Bian. Gising na ito at nasuri na rin ng doktor. Nagpapasalamat siya dahil walang komplikasyon sa ulo nito. Kamusta ang baby ko? Nagugutom ka na ba? May binila akong tinapay para sa'yo. Nakangiti niyang sabi. Ginastos na niya ang 50 pesos sa wallet niya at hindi pa niya alam kung saan kukuha ng pambayad sa ospital. Sana ay lubusin ni Connor ang pagtulong sa kanya at sagutin nito ang hospital bill ni Bian. Mama,
Umalis na po tayo rito. Pero ayoko na po bumalik sa bahay ni Mama Maria. Umalis na tayo ron, Mama. Mga bad po sila. Si Papa, hindi niyo po tayo lang. Lagi ka rin niyang pinapaiyak. Malungkot nitong pakiusap. Hinawakan ni Beatrice ang dalawang kamay ni Bian at marahang hinaplos ang pisngi nito. Oo anak, aalis na tayo ron at hindi na tayo babalik sa lugar na yon. Lalayo na tayo sa kanila at magbabagong buhay. Dalangin niya lang na sana ay maging maayos ang buhay nilang mag-ina sa poder ni Connor Darlington. Bago sumapit ang tanghali, dumating sa ospital ang isang lalaki na may kagalang-galang na kasuotan. Nagpakilala ito bilang butler sa Darlington Mansion. Inasikaso nito ang release paper ni Bian at inanyayahan silang sumakay sa isang limousine. Namangha si Beatrice na pumasok ang limousine sa loob ng malawak na bakuran. Naaliw siya sa ganda at aliwalas ng paligid at hindi na malaya na tumigil na ang sasakyan. Miss Reyes, narito na po tayo. Imporma ni Butler Min. Binuksan nito ang pinto para sa kanilang mag-ina. Una siyang bumaba bago alalayan ng anak niya. Inanayahan ulit siyang pumasok ni Butler Min sa loob ng mansyon. Sobrang laki niyon at para lang siyang langgam sa loob ng bahay. Mula sahig hanggang kisame ay kumikinang. Ang taas-taas ng kisame. Lahat ng bagay na nakita niya simula pagpasok sa gate hanggang sa loob ng mansyon ay sumisigaw ng karangyaan. Kahit flower vase doon ay mukhang kakaiba at mamahalin. Mayaman na sina Mateo at malaki rin ang bahay, pero wala sa kalingkingan ng bahay ni Connor ang bahay ni Mateo. Please have a seat, Miss Reyes. Ipapaalam ko lang po kay Master Connor ng pagdating niyo. Okay po, salamat. Naghintay ang mag-ina sa salas. Nakatayo lang sila roon at nahihiyang umupo sa puti at magandang royal sofa. Natatakot silang magkaroon yun ng mansya kapag umupo sila. Mama, ang ganda po rito. Dito po ba tayo titira? Inosenteng tanong ni Bian habang nakatingala sa eleganteng chandelier na nakasabit sa mataas na kisame. Sasagot pa lang sana si Beatrice, pero naudlot yon nang may nagsalita mula sa likuran niya. This place is your new home, baby. Saan nito? Tumingin si Beatrice sa lalaking nagsalita. Natigilan siya na makita ito, pero agad din siyang tumungo. Pakiramdam niya ay kailangan niyang gawin yun sa harapan nito. Hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam, pero nakakatakot ang presensya ng lalaki. Hindi may kakaila na isa itong maimpluwensyang tao. Sino po kayo? Tanong ni Bian sa lalaki. Umupo ito sa harap ng bata. Connor ang pangalan ko. Ikaw, anong pangalan mo? Ako po si Bian. Pakilala ng bata. Nice to meet you, Bian. Inilahad ni Connor ang kamay sa bata. Nakangiti naman yung tinanggap ni Bian. Nagulat si Beatrice nang tumingin sa kanya si Connor. Nagtama ang kanilang paningin. Malinaw na niyang nakikita ang mukha nito ngayon. Nawala na ang imahe ng pagiging pulubi nito. Ang nakikita na lang niya ay ang isang perpekto at gwapong lalaki. Pero hindi pa rin niya kayang tumitig sa kulay asul nitong mga mata. Kaya umiwas siya. Beatrice. Napatayo ng tuwid si Beatrice nang sambitin ni Connor ang pangalan niya. Wala siyang kasalanan dito pero pakiramdam niya ay pagagalitan siya nito. Bakit po? Magalang niyang sagot. Relax, Beatrice. Walang masamang mangyayari sa'yo rito. Wika nito bago tumayo. Bumuntong hininga si Beatrice. Pero hindi pa rin nawawala ang malakas na kabog sa dibdib niya. Kahit ganoon, pinilit pa rin niyang makipag-usap ng normal kay Connor. Pasensya na, naninibago lang ako. Anong trabaho ang gagawin ko rito? Trabaho? Sino nagsabi na kailangan mo magtrabaho sa pamamahay ko? Kung hindi trabaho, anong gagawin ko rito? Tumawa naman si Connor. Wala kang gagawin kundi manatili rito, Beatrice. Like what I said, stay beside me. Tumingin siya kay Connor at lakas loob niyang sinalubong ang tingin nito. Mawalang galang na, pero pwede ko bang malaman kung bakit? Simpleng babae lang ako. Ulila sa mga magulang at may isang anak. Bakit ako tutulungan ng isang bilyonaryong tulad mo? Anong ginawa ko para magdesisyon ka na tulungan ako? Hindi mo lang alam, pero natulungan mo rin ako, Beatrice. Ha? Paano? Dahil ba sa pagkain na ibinigay ko? Nope. It's something more precious than your food. Anong bagay na yun? Your problem. Ha? Paano ka natulungan ng problema ko, Connor?
Hindi problema ang nakatulong sa akin, Beatrice, kundi ikaw mismo. Tinanong mo ko kung sinubukan ko na magpakamatay. The answer is yes. But your problem is bigger than mine. Pero lumalaban ka. Then I did the same. Lumaban din ako tulad mo at hindi ko hahayaan mawala ang taong tumulong sa akin para lumaban. Natahimik si Beatrice. Hindi niya inaasahan na nakatulong pala sa iba ang mga hirap na pinagdaanan niya. Magpahinga muna kayo. Butler Min, ihatid mo sila sa isang guest house ng mansyon. Doon muna sila mananatili habang narito kami sa mansyon. Muling sabi ni Connor. Yes, Master. Magalang na sagot ni Butler Min bago ito bumaling sa kanya. Miss Reyes, this way please. Sumunod si Beatrice kay Butler Min. Hawak-hawak niya kamay ni Bian. Tumingin pa siya kay Connor nang makalayo sila rito. Nakatingin din ito sa kanya habang may ngiti sa labi. Pagdating sa guest room, muli na namang namangha si Beatrice. Kasing laki yun ng bahay ni na Mateo, pero higit na mas marami niyang tingnan kaysa sa dati niyang tirahan. Kalapit lamang din yun ng mansyon. Ito ang pansamantala niyong tutuluyan, Miss Reyes. Pansamantala? May iba pa po kaming tutuluyan? Tanong niya sa butler. Si Master Connor na lang po ang magsasabi sa iyo, ma'am. Magpapadala po ako rito ng kasambahay na tutulong sa inyo. May mga bagong gamit din sa kwarto para sa inyo mag-ina. Kung may kailangan po kayo, sabihin niyo lang sa kasambahay para masabi ko kay Master Connor. Salamat, Butler Min. Ako na lang po ang bahala sa mga kailangan gawin dito. Kaya ko naman po at hindi ako sanay na may kasambahay. Utos po yun ni Master Connor, ma'am. Sumusunod lang po ako. Sige po, salamat. Nahihiya niyang sagot dahil mukhang hindi nito nagustuhan ng pagtanggi niya. Nang magpaalam ang butler, nilibot ni Beatrice at Bian ng guest house. Tulad ng sinabi nito, may mga gamit silang mag-ina sa kwarto. Punong-puno ang walk-in closet ng iba't ibang klase ng damit. Halatang bago pa mga yun dahil sa mga nakasabit na tag. Nalula naman siya sa presyo ng mga damit. Grabe, binaghandaan ba ni Connor ang pagdating namin? Tanong niya sa sarili na hindi pa rin makapaniwala sa nangyari sa kanya. Naging maayos ang pananatili ni na Beatrice sa Darlington Mansion, pero hindi pa rin siya nasasanay sa karangyaan na nararanasan niya. Gusto niyang makausap si Connor para hayaan siya nitong magtrabaho at sa ganoon ay makapasok ulit si Bian sa eskwelahan. Bian, aalis ng sandali si Mama. Huwag kang lalabas ng bahay Saad niya habang bumababa sa hagdan. Inaasahan niyang nasa sala si Bian dahil yun ang paborito nitong lugar sa guest house para maglaro. Pero wala ito roon. Ate, nakita mo ba si Bian? Tanong niya sa kasambahay. Sinundo po siya ni Master Connor, ma'am. Saan daw sila pupunta? Bakit hindi sila nagpaalam sa akin? Akala po ni Master Connor ay natutulog ka sa silid mo, kaya hindi ka na po niya inabala. Kung hahanapin mo raw po si Bian, sabihin ko raw po na maliligo lang sila sa swimming pool sa main house. Sige, pupuntahan ko na lang sila. Lumabas si Beatrice ng guest house at nagtungo sa main house ng mansyon. Una niyang pinuntahan ang outdoor swimming pool, pero wala roon ang dalawa. Sunod niyang pinuntahan ay ang indoor swimming pool, pero wala rin doon ang dalawa. Nang makita niya si Butler Min, kaagad niya itong nilapitan. Kasama nito ang 3 kasambahay na may hawak na tray ng pagkain. Butler Min, nakita mo po ba si Bian at Master Connor? Ang sabi ng kasambahay sa guest house, maliligo sila sa swimming pool. Pinuntahan ko ng swimming pool sa labas at loob ng mansyon pero wala sila ron. Sa rooftop swimming pool po sila naliligo, ma'am. May swimming pool din sa rooftop? Gulat niyang tanong. Sa bagay, hindi pa naman niya nalilibot ang kabuuan ng mansyon. Sa mahigit 1 linggo niya sa Darlington Mansion, palagi lang siyang nasa guest house. Lumalabas lang siya kapag hinihiling ni Connor na makasalo silang mag-ina sa pagkain. Yes, ma'am. Patungo po ako ron ngayon at maghahatid ng pagkain. Sumama na lang po kayo sa akin. Sagot ni Butler Min. Sige po. Sumunod si Beatrice kay Butler Min. Natigilan naman siya sa inabutang eksena sa rooftop swimming pool. Masayang naglalaro sa tubig si Connor at Bian. Namuo ang luha sa gilid ng mga mata niya dahil ngayon lang niya nakitang tumawa ng ganoon ng anak niya. Mama, ligo po tayo! Sigaw ni Bian nang makita siya. Lumingon din sa kanya si Connor. Ngumiti ito sa kanya. Hindi na siya masyadong natatakot sa presensya nito. Nasasanay na rin siya dahil madalas niya itong nakikita.
Nakangiti naman siyang lumapit sa dalawa. Umupo siya sa gilid ng swimming pool habang pinapanood ang mga ito. Tito Connor, itulak mo po ako papunta kay Mami. Hiling ng bata na agad pinagbigyan ng lalaki. Nilahad naman ni Beatrice ang kamay para hawakan si Bian. Nang mahawakan niya ito, bigla naman siya nitong hinila patungo sa tubig. Bian, pasaway ka talaga. Sigaw niya paglitaw mula sa tubig at hinabol ang bata. Tito Connor, iligtas mo po ako kay Mama. Tumatawa nitong sabi na agad sinaklolohan ni Connor. Hinila nito palayo ang salbabida ni Bian. Hinabol naman niya ang dalawa, pero nahirapan siya dahil sa suot niyang bestida. Bumigat yon nang mabasa ng tubig. Ayoko na, madaya kayong dalawa. Pagsuko niya bago umahon sa swimming pool. Mama! Tawag ni Bian kaya tumingin siya rito. Napansin niyang nakatitig sa kanya si Connor bago ito lumangoy patungo sa gilid ng pool kung saan siya nakatayo. Bakit anak? Bumakat po ang brat panty mo, Mama. Namula si Beatrice at niyakap ang sarili. Pero natulala siya nang biglang umahon si Connor sa swimming pool. Napapansinan niya ang matipunong katawan nito sa mga simple nitong pananamit. Pero iba pala kapag nakita niya yon nang wala itong damit. Nakakainit ng pisngi ang pagiging hot nito. Kakaiba ang epekto ng katawan ko sa'yo, Beatrice. Namumulak at kailangan mong mahimasmasan. Nakangiting sabi ni Connor. Ha? Anong? Connor? Sigaw niya nang bigla siya nitong buhatin bago tumalon sa swimming pool. Naging hudyat yun para muli silang maghabulan sa swimming pool. Napuno ng tawanan ang rooftop at nakangiti rin silang pinagmamasdan ni Butler Min. Masaya na ulit ang alaga ko. Sambit ng matanda. Kinabukasan, isang babaeng bisita ang dumating sa Darlington Mansion. Hinanap agad nito si Connor sa mga kasambahay. Nang malaman na nasa library ang binata, ay pinuntahan ito ng babae. What brings you here, Cora? Tanong ni Connor nang pumasok ang babae sa library. Galit na lumapit si Cora sa mesa ni Connor. Binigsak nito ang hawak na handbag doon. Nakarating sa akin ang balita na may dinala kang mag-ina rito. Yeah, why? Kailan ka titigil sa kahibangan mo, Connor? Bakit inuwi mo rito ang babaeng lagi mong inaabangan sa parke? Nasisiraan ka na ba? You're out of this, Cora. My decision is my responsibility. Oo, alam ko responsibilidad mo yun. Pero Connor naman, hindi sila ang pamilya mo. Matagal nang patay ang mag-ina mo. Please move on. Nakikiusap nitong sabi. Wala itong kinalaman kay Deli, Cora. Matagal ko nang tinanggap ang pagkawala nila ng anak namin. Pero iba ang rason ko kung bakit tinutulungan ko ngayon si Beatrice. Then tell me your reason. Baka maintindihan kita kung bakit mo ito ginagawa. Naalala ni Connor ang mga nasaksihan niyang sitwasyon ni Beatrice sa tuwing pumupunta ito sa parke. Nagpapanggap lang siyang tulog, pero pinagmamasdan niya ito sa ilalim ng luma niyang sombrero na nakatakip sa mukha niya. Si Beatrice ang dahilan kaya pabalik-balik siya sa parke. Gusto niya itong lapitan, pero nagdadalawang isip siya sa magiging reaksyon nito. Hindi ito nakikipag-usap sa kahit sino, at halatang umiiwas din ito sa mga tao. She's helpless. Every time I see her, she's crying. Tinutulungan ko lang siya para bawasan ng bigat na dinadala niya. Kung patuloy niyang mararanasan yun, baka matulad siya sa ginawa ni Denny. Suicide is not an option to have a better life, Cora. You can help her in another way, Connor. Give her money or a job. Hindi mo siya kailangan dalhin sa bahay mo. My house, my rule. Pwede kong dalhin ng sino man sa bahay ko. At pwede ko rin palayasin ng sino man dito. Sabihin mo, Cora, kailan ka pa natutong manghimasok sa mga desisyon ko? I'm your friend, Connor. Tinatama ko lang ang mga mali mong desisyon sa buhay. Nag-aalala lang ako sa'yo. Ayoko mapahamak ka. Paano kung kayamanan mo lang ang habol ng babaeng yun? Magiging kawawa ka lang sa kanya. Ngumisi si Connor at matamang tiningnan si Cora. Naging balisa naman ito at umiwas ng tingin sa kanya. Talaga? Sa pagkakakilala ko kay Beatrice, ibibigay niya lahat ng meron siya kahit wala nang matira sa kanya. Hindi mo pa siya lubusang kilala, Connor. Malay mo, nagpapanggap lang pala siya para mapalapit sa'yo. I think you're referring to someone not Beatrice, Cora. May kilala ka ba na nagpapanggap lang para mapalapit sa akin at gusto makuha ang kayamanan ko? I don't know. Bakit ba ako ang tinatanong mo?
Yung babaeng dinala mo rito ang pinag-uusapan natin. Huwag mong ibaling sa akin ang usapan. Iwas tingin nitong sabi. I was just asking you, Cora. Anyway, stop meddling with my decision. I'm doing my own business and mind your own. Connor, Stop it, Cora. Wala kang karapatan para pigilan ako. Umalis ka na. taboy niya dito. Walang nagawa si Cora kundi muling damputin ang bag nito at umalis. Bumutong hininga si Connor bago lumapit sa bintana. Tumingin siya sa overlooking view na landscape garden ng mansyon. Nare-relax siya sa tanawing yun. Alam niya ang plano ni Cora sa paglapit sa kanya. Matalik itong kaibigan ng yumaon niyang kasintahan, pero alam niya ang lihim nitong pagkagusto sa kanya. Isang katok ang pumukaw sa malalim na iniisip ni Connor. Bumaling siya sa pintuan at bumalik sa upuan niya. Pasok. Hudyat niya sa kumakatok. Pumasok si Beatrice, magkasalikop ang mga kamay nito habang nakatungo. Gusto mo raw ako makausap, Master Connor? Hindi nagustuhan ni Connor ang pagtawag nito sa kanya ng Master. Akala niya ay mawawala na ang pagiging formal nito pagkatapos ng pagkukulitan nila sa swimming pool kahapon. Pero hindi pa pala. Look at me, Beatrice. Utos niya rito. Mabilis itong sumunod na tila natatakot itong mapagalitan niya. Noong una, nakita niya ang pagkakahawig nito kay Deli. Pero nang magtagal ay nakita niya ang pagkakaiba ng dalawa. Palaban si Deli at hindi nagpapakita ng kahinaan. Ngunit naapektuhan ito sa paghihiwalay ng mga magulang at nagdesisyong kitilin ang sariling buhay kasama ang bata sa sinapupunan nito. Malaki ang naging epekto nun sa kanya. Nabalot siya sa lungkot at napabayaan ng sarili. Pumunta siya sa lugar kung saan madalas silang pumunta ni Deli at isa na roon ang parke kung saan niya nakita si Beatrice. Pumunta siya sa parke para sa alaala ni Deli, pero nang magtagal ay pumupunta na siya roon para kay Beatrice. Kailangan pa niyang magpanggap na pulubi para lang iwasan siya ng mga tao dahil palagi siyang nilalapitan ng mga babae kapag hindi siya nagpapanggap. Don't call me master. You're not my servant, Beatrice. Opo. And also, don't use po and opo. I'm too young for that. Hinahayaan ko lang na igalang ako ng mga empleyado ko. You're not my employee. Treat me the same way you treated me before. Sige, ano bang sasabihin mo? Umupo ka muna rito. Mabilis itong sumunod. Muntik pa itong madapa sa pagmamadali. Act normal and relax, Beatrice. Learn how to hide your emotion. Masyado mong pinapakita ang kahinaan mo, kaya sinasamantala ka ng ibang tao. Hindi ko alam kung paano itatago ang nararamdaman ko. Nasanay na akong ganito. It's fine. You learn in the process. Paano ko matututuhan? Mag-aaral ba ako? Inosente nitong tanong. May konting kunot sa noon nito na nagpangiti kay Connor. Beatrice is naturally beautiful despite of her simplicity. I'm willing to send you to school if you want, but in one condition. Ano yun? Hindi ba mapapahamak ang anak ko sa kondisyon na yan? Nagkaroon ng tapang ang boses nito nang sambitin ng anak. Napatunayan ni Connor na selfless talaga si Beatrice. Mahina ito sa pansariling kapakanan, pero malakas ito bilang isang ina na iniisip lang ang kaligtasan ng anak nito. No, you're both safe with me. I assure you that. Though I have another proposal for you. Ano na naman ang proposal mo maliban sa pananatili ko sa tabi mo? Leave the country. With me. We're going to stay in LA for good. Nagulat si Beatrice sa proposal na yun ni Connor. Nag-aalinlangan siyang pumayag. Pero nang malaman na desidido talaga itong dalhin sila sa Los Angeles, pumayag na rin siya. Matapos maproseso ang papel nilang mag-ina, ay agad silang tumulak patungo ng LA. Hindi niya alam kung anong ginawa ni Connor para mapabilis ang papel nilang mag-ina. Parehas silang student visa, pero sa yaman nito ay wala naman sigurong imposible. Ayon kay Connor ay may papasukan na silang mag-ina na eskwelahan sa US. Pagkatapos ay saka na lang sila i-a-apply ng permanent residency. Maraming option pa ng lalaki para magawa yun. Sa una, nanibago si Beatrice sa buhay sa LA, pero habang tumatagal ay nasasanay na rin siya. Gaya ng plano, pinagpatuloy niya ang pag-aaral sa LA habang nag-aaral din si Bia ng elementarya. Nagtapos siya ng kursong Hotel and Restaurant Management. 6 na buwan na rin siya nagtatrabaho sa isa sa mga hotel ni Connor bilang hotel manager. Ang kumpanya ni Connor ang nag-sponsor sa kanilang mag-ina
para maging ganap na silang residente ng Amerika. At sunod naman nilang paghahandaan ay ang US citizenship. Dahil ang gusto nila ay sa US na manirahan. Masasabi niyang malayo na ang kanyang narating simula nang tulungan siya ni Connor at mas naging malapit sila ng binata. "Mama, Tito Connor is here!" Sigaw ni Bian. Lumabas ng kusina si Beatrice. Ngumiti siya nang makita si Connor. Napansin niyang may hawak na bouquet ng bulaklak si Bian na alam niyang galing dito. Pumita si Connor ng isang bulaklak at ibinigay sa kanya. May bahay na tinutuluyan ng mag-ina sa US. Pag-aari din yun ng mga Darlington. Isang half American, half Filipino si Connor at maraming property ang pamilya nito sa US. Isa na yung tinutuluyan nila ngayong mag-ina. "For you," sabi nito sa kanya. "Thank you, Connor. Maupo ka muna. Naghahanda lang ako ng lulutuin para sa hapunan." "Don't bother yourself to cook. Let's have our dinner outside with my parents." "Really? Oh my God. I can't wait to meet them again. Bian, let's prepare for dinner." Excited na sabi ni Beatrice. Ilang buwan na rin niyang hindi nakikita ang mga magulang ni Connor. Hindi niya inaasahan na mamahalin siya ng mga ito sa kabila ng mga pinagdaanan niya sa pamilya ni Mateo. Tinuring siya ng mga ito bilang tunay na anak, kahit wala silang relasyon ni Connor. Bagay na kahit kailan ay hindi niya naranasan kina Mateo. Sa kasalukuyan ay 5 taon na silang mag-ina sa LA at palaging bumibisita si Connor sa bahay nila. Madalas din silang magkasama sa opisina, pero walang nag-uungkat sa kanila tungkol sa pagpasok sa isang relasyon. Sa ngayon, kontento na siya sa kung ano ang meron sa kanila ni Connor kahit bilang magkaibigan lang. Napakaswerte nilang mag-ina na dumating sa buhay nila si Connor at habang buhay niya yung ipagpapasalamat dito. Kung sakali mag-aasawa ulit si Connor, magiging masaya siya para rito. Susuportahan niya ito kung saan ito magiging masaya. Basta siya ay masaya na sa anak niya at sa buhay nilang mag-ina ngayon. Kung may magmamahal sa kanya at darating, bukas naman ang puso niya. Mabilis naghanda ang mag-ina. Malawak ang ngiti ni Beatrice nang lumabas siya ng silid. Pero hindi naman maipinta ang mukha ni Connor habang pinagmamasdan ang suot niyang off-shoulder body-hugging pink dress. "I don't like your dress, Beatrice. You're too sexy. Change it." Ngumiti si Beatrice. Hindi negatibo ang dating ng sinabi ni Connor para sa kanya. Nasanay na siya sa pagiging konserbatibo nito. Alam niyang ayaw lang nitong mabastos siya. "Naikot naman ako at hindi ko huhubarin ang coat habang nasa labas tayo. Halika na. I miss your parents. I can't wait to meet them again." Inangkla niya ang kamay sa braso ni Connor. Humawak naman sa kabilang kamay nito si Bian bago sila sabay-sabay na lumabas ng bahay. Sa kabila ng pagiging bilyonaryo, simpleng pamumuhay pa rin ang meron sa pamilya ni Connor. Sa isang simpleng restaurant sila kumain ng hapunan. Giliw na giliw ang mga magulang ni Connor kay Bian. Half Filipino-American ang nanay nito, habang ang tatay naman ay half American and Spanish. "Bea, gusto mo bang umuwi sa Pilipinas para bisitahin ang mga kamag-anak mo roon? We're having a family vacation there next week. You can come with us. Connor will come too." Alok ng mami ni Connor. "Tita Sol, my family is here. You guys are my family." Nakangiti niyang sagot. Hindi lingid sa kaalaman ng mag-asawa ang pinagdaanan niya sa kamay ng dating karelasyon. "I'm glad to have you as part of our family, Beatrice. Anyway, when do you plan to get married?" "I don't have plan to marry, tita. Masaya na po ako kasama ang nag-iisang anak ko." "Oh, it's so sad for my boy. Wait for a little longer, son." Nasamid naman si Beatrice. I'm sorry. What did you say, tita?" "She's teasing you too, Beatrice. But I want to know that too." Segunda ng daddy ni Connor na may halong pangaasar. Nag-init ang pisngi ni Beatrice. Umiwas siya ng tingin sa mag-asawa, pero mas lalong nag-init ang pisngi niya nang makasalubong ang tingin ni Connor. May tipid ng ngiti ito sa labi at parang hinihintay rin ang sagot niya. "Mama, your face is turning red." Nakangiting panunokso ni Bian sa kanya. Napayoko si Beatrice nung tumawa ang mga kasama niya sa mesa. Pinagkaisahan siya ng mga ito at maging si Connor ay nakisali na rin. "Beatrice, you look like a tomato." Pabiro niyang hinampas si Connor na nakaupo sa tabi niya. Tumawa lang ito at mas lalo siyang tinukso. Napailing na lang siya habang nakangiti.
pero hindi siya nagpatalo sa pangaasar nito. Ask your son, Tito, Tita. He's not asking me. How will I say yes? I think he's not willing to marry me. Natigilan sa pagtawa si Connor. Nakatingin lang ito sa kanya at tila pinoproseso sa isip ang sinabi niya. Oras naman niya para tumawa. Your face is priceless, Connor. I'm just kidding. Nagtaka si Beatrice nang siya lamang ang tumatawa sa mesa nila. Tumikhim ang daddy ni Connor. Ginaling naman ng mami nito ang atensyon kay Bian. Si Connor naman ay bumalik sa pagkain. Naging awkward ang hapunan nila dahil sa biro niya. Nang matapos ang hapunan, hinatid sila ni Connor sa bahay. Nauna nang pumasok sa kwarto si Bian. Inalok muna niya ng tsaa si Connor kaya may pagkakataon pa siyang kausapin to. Connor, I'm sorry about earlier. I thought everyone is joking kaya nakisakay rin ako. I never thought it would be awkward for everyone. Paumanhin niya habang naghahanda ng tsaa nito. Nakaupo ito sa harap ng mesa at pinagmamasdan ng ginagawa niya. Don't worry, I'm fine. Inilapit niya sa harapan nito ang tsaa. Dadamputin na nito ang tasa nang hawakan niya ang kamay nito. Talaga? Hindi ka nagtatampo? No. Tipid nitong sagot at seryoso pa rin. Hindi pa niya nakikita ang ngiti nito para maniwala siyang hindi ito nagtatampo sa kanya. Hug? Muli niyang tanong. Nakita niya kung paano nito sinupil ang ngiti sa labi. Kabisado na niya kung paano aalisin ang tampo nito. Come here, Beatrice. Hinawakan ni Connor ang kamay niya at marahan siyang hinila palapit. Niyakap siya nito ng may pag-iingat. Pinulupot niya rin ang dalawang braso sa bewang nito. Bahagya siyang pumikit habang dinadama ang komportabling pakiramdam sa mga bisig ni Connor. Ang totoo, sa tagal na nilang magkaibigan, hindi na nakapagtataka na may nararamdaman na siya para kay Connor. Pero ayaw niya itong pangunahan. Ang pagmamahal niya sa lalaki ay unconditional. Siya man o hindi ang mahalin ni Connor, susuportahan niya ito at patuloy na mamahalin. Don't worry, Connor. If I marry someone, I will choose you as my husband. Just ask me and I will never think twice to accept your proposal. Sa halip ay sabi niya, hindi niya direktang masabi na mahal niya ito. Naramdaman niya ang marahang paghigpit ng yakap ni Connor sa kanya. Ginawaran pa siya nito ng magaang halik sa buhok. Mabuting tao si Connor, malambing at mabait. Walang babaeng tatanggi rito kapag inaya nitong magpakasal, at isa siya sa mga babaeng yun. Dumating ang araw ng pag-alis ng pamilya ni Connor para magbakasyon sa Pilipinas. Hindi pumayag si Connor na maiwan silang mag-ina sa LA, kaya kasama rin sila ng mga ito. Pagdating sa Maynila, nagpalipas muna sila ng gabi sa 6-star hotel na isa sa pag-aari ng pamilya Darlington. Pagsapit ng umaga, nagpa siyang bumaba ng hotel si Beatrice para personal na magpaluto ng agahan sa chef ng hotel. Isa ito sa sumalubong sa kanila kagabi, kaya kilala na siya nito. Nasa lobby na siya patungo sa kitchen nang makita niya ang komosyon sa reception area. Lumapit siya roon para alamin ang nangyari. Pero umangat lang ang kilay niya nang makilala ang kapatid at ina ni Mateo. I'm sorry ma'am, hindi po talaga kayo pwedeng mag-check-in sa hotel na to. Sa ibang hotel na lang po kayo pumunta. Magalang nasabi ng receptionist sa mag-iinang gumagawa na ng eskandalo. No, hindi mo ba kami nakikilala? Itong anak ko, hindi pa pumilyar sa'yo? Singhal naman ni Maria sa staff. Kilala ko po kayo ma'am, pero ban po kayo sa hotel namin. Ano? Hindi kami papayag. Gusto ko makausap ang may-ari ng hotel. Alam ko narito siya ngayon. Pagkatapos ng ginawa niyang pagbuntis sa anak ko, ibaban niya kami rito? Tawagin mo siya ngayon din. Kailangan niyang panagutan ng anak ko. Galit na sabi ni Maria. Mas lalong umangat ang kilay ni Beatrice. Natatawa na lang siya sa eksenang ginagawa ng mag-ina. Wala yatang ideya ang dalawang ito na ngayon lang umuwi ng Pilipinas si Connor simula nang umalis sila 5 years ago. Hindi rin ito umaalis sa tabi niya at lagi silang magkasama. Kaya paanong mabubuntis nito si Maricel? Excuse me. Tawag pansin niya sa dalawa. Tumingin sa kanya ang mga ito. Mukhang hindi siya agad nakilala ng mag-ina. Malaki na ang pinagbago ng pisikal niyang itsura. Natuto na rin siyang mag-ayos ng sarili. At hindi na siyang dating Beatrice na yumuyuko lang sa kausap. At sino ka naman? Mataray na tanong ni Maricel. I'm the owner of this hotel. You're creating a scene here. You can live peacefully before the guards drag you out. As you can see, we're both women.
So it's impossible that I made you pregnant. Sandali, parang namumukhaan kita. Pinagmasdan siya ni Maria. Ang totoo, sinabi lang ni Beatrice na siya ang owner ng hotel kahit hindi. Alam niyang mas maiinis ang mga ito kung yun ang sasabihin. Hindi naman siya nagsayang ng oras sa dalawa. Inutusan niya ang isang staff ng hotel para tawagin ang gwardya at palabasin ang mag-ina. Tinalikuran na niya ang mga ito, pero hinablot ni Maria ang braso niya. Sinasabi ko na nga ba, ikaw yan, Beatrice. Kahit mag-ayos ka at magsuot ng magagandang damit, umaalingaso pa rin ang amoy ng basura sa'yo. Ang kapal mong sabihin na ikaw ang may-ari ng hotel. Hanggang ngayon, ang bisyosa ka pa rin. Itigil mo na yan dahil walang maniniwala sa'yo. Isa kang basura. Sigaw ng matanda. Mamisi si Beatrice at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Maria. Marahas niyang inalis yun sa braso niya. Napatras si Maria sa ginawa niya. Agad naman itong inalalaya ni Maricel at takma siyang susugurin. Pero dumating ang mga gwardya at hinawakan ang dalawa. Drag them out. Wag na wag niyo silang papapasukin ulit sa hotel na to. Matigas niyang utos sa mga guards. Yes, ma'am. Sagot naman ng mga gwardya. Hindi makapaniwala mag-ina nang kaladkarin ng mga ito ng mga gwardya palabas ng hotel. Nakakahiya ang sinapit ng dalawa dahil nasaksihan yun ng ilang guest na nasa lobby at mga kilalang tao rin sa business society. You made me proud, Beatrice. Tumingin sa likuran si Beatrice nang marinig ang boses ni Connor. Kasama nito si Bia na nakahawak dito. Kanina pa kayo riyan? Kararating lang namin, pero nasaksihan ko ang ginawa mo. Good job. Thanks. Sagot niya kay Connor at binalingan naman si Bian. Bian, pumasok ka ba sa silid ng tito Connor mo? Ginising mo ba siya? Ako ang pumunta sa silid niyo, Beatrice, pero wala ka ron. Bakit ang aga mong bumaba? Magpapaluto sana ako ng breakfast natin, Connor. Pero nakita ko yung dalawa at inaaway ang mga staff sa reception area. Anyway, gising na ba si Tita Sol at Tito Jess? Magpapa-room service na lang sila mamaya. Magpapahinga pa raw sila. Maunan na lang tayong kumain. Sige, mag-request tayo ng breakfast sa chef ng hotel. Hiling niya. Umiti si Connor at inakbayan siya. Alright, as you wish, my lady. Samantala, hindi maipinta ang mukha ni Maria at Maricel habang nakatingin mula sa glass wall ng lobby ng hotel. Gigil na gigil ang dalawa kay Beatrice. That's Connor Darlington, Mommy. I'm sure it's him. Paano sila naging close ni Beatrice? Nakasimangot na tanong ni Maricel. Palpak ang plano niyang pagpikot kay Connor. Plano nilang mag-ina na ipahiya si Connor sa mga negosyanteng nasa hotel para mapilitan itong panagutan si Maricel kahit wala namang bata sa sinapupunan niya. Pero dahil kay Beatrice, nawala ng saysay ang plano nila. Hindi ko alam at hindi ako papayag na maisahan tayo ng babaeng yan. Kailangan nating gumante. Anong gagawin natin? Hindi tayo makakalapit sa kanya kung protektado siya ng mga Darlington. Tawagan mo ang kuya mo, Maricel. Anong magagawa ni kuya? Hindi nga niya mabawi ang pagkalugi sa negosyo niya. Kalabanin pa kaya ang mga Darlington? Wala na siyang connection ngayon. Ang dami kasing babae pero gold digger na babaeng may naluluging negosyo pang pinakasalan. Naghirap tuloy siya. Ang dami mong sinasabi, Maricel. Alalahanin mong naghihirap din tayo sa pagkalugi ng kuya mo. Whatever. Mataray na sabi ni Maricel sabay ikot ng mga mata. Natigil naman sa pagtatalo ang dalawa nang marinig ang boses ng isang babae sa likuran nila. Matutulungan ko kayo sa bagay na gusto niyong gawin sa babaeng yun. Tumingin ang mag-ina sa babae, pero hindi ito pamilyar sa kanila. Sino ka naman at paano mo kami matutulungan? I'm Cora Hernandez. Let's talk about the plan in other place. Nakangiti sabi ni Cora. Makikita sa mga mata nito ang maitim na plano. Parehong araw ay nagbiyahe rin sina Beatrice patungo sa Darlington Mansion. Nalaman ng mag-asawang Darlington ang ginawa sa kanya ni Maria. Pinigilan naman niya ang mag-asawa sa planong pagganti sa mga ito. Sapat na sa kanya ang pagban ng mga ito sa pamilya ni Mateo sa mga hotel na pag-aari ng mga Darlington. Maswerte siya sa pamilya ni Connor dahil naranasan niya sa mga ito ang pagmamahal na hindi niya naranasan sa pamilya ni Mateo. Be, I have a surprise for you. Saan ni Connor habang nakaupo sila sa gilid ng Roman-style swimming pool sa Darlington Mansion. Be ang tawag nito sa kanya kapag naglalambing. I love surprises, especially when it comes from you. It makes me happy.
Tell me, what is it? Close your eyes. Mabilis naman siyang pumikit. Now open your eyes. Sumalubong sa kanyang paningin ng isang papel pagmulat ng mga mata niya. May ideya na siya kung ano yun, dahil yun ang balitang matagal na nilang hinihintay. Diane's adoption papers are done. She's having my surname starting today. I'm his real dad now. Napaluha si Beatrice at niyakap si Connor. Masaya siya para sa anak niya. Magkakaroon na ito ng totoo at matatawag na ama. Thank you so much, Connor. You treat my daughter as your own. This is her birthday wish and I know she's happy having you as her dad. You're a great dad. Marahang tumistansya si Beatrice kay Connor. Hinawakan niya magkabila nitong pisngi. Inalis naman ni Connor ang luha sa pisngi niya. Dumako ang tingin niya sa labi ni Connor. Tila may nag-uudyok sa kanyang halikan yun. Kaya dahan-dahan niyang nilapit ang mukha sa mukha ni Connor. Unang beses niyang tatangkain na halikan sa labi si Connor. Pumikit siya ng 2 pulgada na lang ang pagitan ng mga labi nila. Pero naudot ang tangka niyang paghalik kay Connor nang marinig ang boses ni Butler Min. Excuse me, Master Connor. May bisita po kayo sa receiving area. Biglang lumayo si Beatrice kay Connor. Nag-init ang pisngi niya dahil sa tinangka niyang gawin. Tinakpan niya ang mukha nang marinig ang mahinang tawa ni Connor. Lumapit ito sa kanya at bumulong. Later, B. Titingnan ko lang kung sino ang bisita. Bulong nito bago halikan ang kamay niyang nakatakip sa mukha. Unti-unting sumilip si Beatrice sa mga daliri. Nang masiguro nakaalis na si Connor, saka pa lang niya inalis ang kamay sa mukha. Nakakahiya. Ako ang nag-first move. Dapat hinintay ko na lang siyang kumilos. Nakanguso niyang reklamo. Hinintay niya si Connor sa swimming pool. Pabalik-balik din ang tingin niya sa dinaanan nito papasok sa mansyon. Nang mainip, sinundan niya ito. Nakita niyang may kausap itong babae at mukhang nagtatalo ang dalawa. Nakita siya ng babae at hindi niya inaasahan nang bigla nitong halikan si Connor. Mukhang nagulat si Connor at hindi agad nakaiwas. Uminit ang ulo ni Beatrice at lumapit sa dalawa. Hinila niya ang babae at binigyan niya ito ng sampal sa magkabilang pisngi. Gulat naman itong nakatingin sa kanya. Butler Min, drag this girl out of the mansion, now! Galit niyang sigaw. Nataranta si Butler Min at mga katulong nang marinig ang galit niyang boses. Magalang pa rin nakiusap ang mga ito sa babae para umalis. Ma'am Cora, umalis na po muna kayo at bumalik na lang kapag hindi na mainit ang ulo ni Miss Beatrice. Humalukip-kip si Beatrice nang marinig ang pangalan ng babae. Sinabi sa kanya ni Connor ang tungkol kay Cora nang ipagtapat niya rito ang tungkol sa nakaraan niya. I changed my mind, Butler Min. Huwag niyo na siyang papasukin sa mansyon. Muli niyang sabi. Wala kang karapatan na itaboy ako palabas ng mansyon. Hindi mo ako kilala. Mas matagal kong nakasama si Connor kaysa sayo. Galit na sagot ni Cora nang makabawi sa pagsampal niya. Butler Min, bring her out. Now. Utos niya na may diin sa bawat salita. Pasensya na, Ma'am Cora. Pero may karapatan si Miss Beatrice sa ari-arian ng mga Darlington at maging sa mansyon na to. Nararapat lang po na sundin namin ang mga utos niya. Saad ng matanda. Ang alam ng lahat sa mansyon ay may relasyon sila ni Connor. Binigyan nito ng hudyat ang 2 katulong para hawakan si Cora. Nagpumiglas si Cora at itinulak ang 2 katulong. Huwag niyo akong hahawakan. Tandaan mo to, babae. Akin lang si Connor at hinding-hindi mo siya. Oh, please, stop that old line. Simula pa lang wala nang sayo, Cora. At kailanman hindi magiging sayo si Connor. Sa akin siya. Kaya lumayas ka na at baka kung ano pang magawa ko sayo. Desidido ang mga katulong na ilabas ng mansyon si Cora. Ayaw namang magpahawak ng babae, kaya kusa na itong naglakad paalis. May nakalimutan ako sabihin. Habol niya bago tuluyang umalis ang babae. Tumigil ito sa paglalakad, pero hindi tumingin sa kanya. Huwag mo nang guguluhin si Connor. Sa oras na manggulo ka, ipapakulong kita. Hindi ito sumagot at nagpatuloy lang sa pag-alis. Nagmula rin sa mayamang pamilya si Cora. Pero sigurado siyang hindi magtatangka ang pamilya nito na kalabanin ang mga Darlington. Pag-alis ni Cora, binalingan naman niya si Connor. Tahimik lang ito at naglalaro ang paghanga sa mga mata. Nainis naman siya nang makitang may bahid ng lipstick sa labi nito. Mag-toothbrush ka nga, umiinit ang ulo ko sa'yo. Singhal niya dito. Tuluyang pumaskil ang ngiti sa labi ni Connor. Lumapit ito sa kanya,
pero lumayo siya. Huwag kang lalapit sa akin hanggat nalalanghap ko sa'yo ang amoy ng babaeng yun. Hindi naman nakinig si Connor at lumapit pa rin to sa kanya. Ang cute mo magselos, B. Oo na, nagsiselos ako. Nakakainis. Ang bilis na babaeng yun. Reklamo niya. Inakbayan naman siya ni Connor. Samahan mo na lang ako sa kwarto ko. Magsisipilyo lang ako. No way. Ikaw na lang ang pumasok sa kwarto mo. May gagawin pa ako. Inalis ni Beatrice ang braso ni Connor sa balikat niya. Nagmamadali siyang bumalik sa silid niya bago ilak ang pinto. Nagpagulong-gulong siya sa kama habang tumitili sa inis. Gustong-gusto niyang kalbuhin si Cora dahil sa ginawa nitong paghalik kay Connor. Ang bilis ng bruha at naunahan pa siya nito na humalik kay Connor. Nang sumunod na araw, hindi pa rin pinapansin ni Beatrice si Connor. Lumabas siya ng mansyon para pumunta sa grocery. Gusto niyang mag-bake ng cookies para mawala ang inis niya. Pero mas lalo siyang nainis nang makita roon ng mag-ina ni Maria at Maricel. Kung may kailangan kayo, sabihin niyo na. Wala akong panahon para makipagplastikan sa inyo. Sabi niya agad sa dalawa. Beatrice, gusto lang namin humingi ng tawad sa mga ginawa namin noon. Sana mapatawad mo kami. Sagot ni Maria. Oo nga Ate Beatrice, kalimutan na lang natin ang nangyari noon at magsimula ulit. Segunda naman ni Maricel. Umingo si Beatrice at humugot ng maraming pasensya. Mas lalo lang siyang naiinis sa pagbabait-baitan ng dalawa. Pwede ba? Hindi bagay sa inyong ginagawa niyo. Hindi niyo ako madadala sa arte niyo dahil kilala ko ang likaw ng bituka niyo. Tinulak niya ang cart niya at sinadya niyang sagasaan ang cart ng mga ito. Totoo ang paghingi namin ng tawad, Beatrice. Wika ni Maria. Inaamin namin na nagplano kami ng masama sa iyo nang malaman namin na malapit ka sa mga Darlington. Pero nalaman din ni Mateo, hindi siya pumayag na saktan ka. Mahal ka pa rin ng anak ko, Beatrice. Give him a second chance para mabuo ang pamilya niyo. Anak niya si Bian at galit siyang tumingin kay Maria na nagpatigil sa pagsasalita nito. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko. Hindi anak ni Mateo si Bian. Hindi niya pinirmahan ng birth certificate ng anak ko. At wala siyang kaamor-amor sa sarili niyang anak. Tapos ngayon sasabihin niyo na anak niya si Bian. That's preposterous. Kung ano man ang desisyon niyo sa buhay, labas na kaming mag-ina ron. Wala akong pakialam sa inyo kaya tigilan niyo na ako. Muli niyang tinalikuran ng mag-ina, pero may pumigil sa pushcart niya kaya hindi siya nakaalis. Kinalma ni Beatrice ang sarili nang makita si Mateo. Paulit-ulit siyang bumuntong hininga. Anong kailangan mo? Walang emosyon niyang tanong. Dahil sa karanasan niya sa pamilyang to, tumapang na siya sa tulong ni Connor. Pwede ba tayong mag-usap, Beatrice? Nag-uusap na tayo. Sa ibang lugar sana. Please. Wala akong panahon sa iyo, Mateo, at sa pamilya mo. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Inaabala mong pamimili ko. I'm sorry about the past. Past na yon, Mateo. The damage has been done. Magaling na ako sa mga sugat ng nakaraan. Masaya na ako sa kasalukuyan at hindi ka na parte ng buhay ko. Ano bang kailangan mo? It's true, Beatrice. I'm really sorry. Pinagsisihan ko ng mga nagawa ko. Hindi ko inihiling na makipagbalikan sa'yo. Pero sana mapatawad mo ko. Naging aral sa akin ng lahat ng nararanasan ko ngayon. Please accept my apology, Beatrice. Huminga ng malalim si Beatrice. 7 taon din silang magkasama noon ni Mateo at ngayon lang niya nakita ang pagiging sincere nito. Okay, apology accepted. And please, leave me alone. I want to see your daughter, Beatrice. Ngumisi siya. Ha? Kailan ka pa nagkaroon ng pakialam sa kanya? I just wanted to see her and say sorry. She's my daughter. I have right to her. Yun ang akala mo. Nakakalimutan mo na ba? Wala kang pirma sa birth certificate niya. But I still want to make it up. Handa na ako magpakaama sa kanya, Beatrice. It's too late, Mateo. May gumawa na nun para sa'yo. Kaya hindi ka na niya kailangan. Napaka-irresponsable mong ama. Kaya nararapat lang sa'yo na hindi niya makita pa. Wala ka namang naiambag sa paglaki niya. Puro pananakit mo sa akin at pang-aapi niyo ang nasa alaala niya. Pero huwag ka mag-alala. She will never be sad na hindi ka na niya makita pa. Masayang-masaya na siya ngayon sa nagpakaama sa kanya at nagparamdam ng pagmamahal kahit hindi sila magkadugo. Iniwan niya ang pushcart niya para umalis. Hindi na siya apektado sa pamilya ni Mateo.
Hindi siya interesado sa buhay ng mga ito. Wala siyang pakialam sa gagawin ng mga to basta hindi sila madadamay mag-ina. Ang kinaiinis pa rin niya ay ang paghalik ni Cora kay Connor. Ang sarap niyang isubsub sa semento. Magagawa ko talaga yung kapag nakita ko siya ulit. Ang kapal ng mukhang halikan si Connor. Nakakainis ang Corang yun. Patuloy niyang reklamo. Hindi na niya pinagpatuloy ang pamimili. Umuwi na lang siya. Hindi naman niya nakita si Connor sa mansyon. Dapit hapon na ito dumating. Pasyal tayo, be. Punta tayo sa parke. Nakangiti nitong sabi nang makita siya. Mukhang masayang masaya ito at hindi niya kayang tanggihan ang mga ngiting yon. Sumama rin siya rito at agad itong nagmaneho palabas ng mansyon. Gabi na, bakit sa parke pa tayo pupunta? Pumunta kasi ako kanina sa parke kung saan tayo nagkakilala. Magugustuhan mo ang itsura nun ngayon. Sagot nito. Wala namang maganda sa mga alaala ko ron. Sa ibang lugar na lang tayo pumunta. Saad niya, pero hindi nakinig si Connor at doon pa rin nagpunta. Napanguso si Beatrice nang makita ang parke. Wala namang nagbago roon. Anong gagawin natin dito? Parang ang dilim naman dito para mamasyal, Connor. Gusto ko lang burahin ang masamang alaala mo rito. Nang sa ganun ay mamasyal ka ulit sa mga parke. Mabubura ba ng kadiliman nitong lugar ang mga alaala ko? Biro niya, pero muli siyang sumeryoso. Alaala na lang yun, Connor. Nalagpasan ko ng lahat dahil sa'yo. Busy lang ako kaya hindi ako pupunta sa... Oh my God. Bulalas niya nang masaksihan kung paano unti-unting lumiwanag ang paligid. It was so magical. Sinabayan pa yun ng paglabas ng mga tao. Bata man o matanda ay may daladalang bulaklak. Isa-isang lumapit ang mga ito sa kanya at binibigay ang bulaklak. Connor, what is this? Naluluha niyang tanong sa binata. Another proposal for the girl I love. Saad nito, bago siya ibaling sa kabilang direksyon. You mean, mahal mo ko, Connor? Naiiyak niyang paniniguro. Hindi ba obvious? 5 years na kitang mahal, B. Dito sa parking to ako natutong umibig muli. At ikaw ang taong yun. Ako ba mahal mo rin? Hindi mo na yan kailangang itanong, Connor. Then dapat mo na talagang marinig ang proposal ko. Sumagot ka man o hindi sa tanong ko. Sunod-sunod na pumatak ang luha ni Beatrice nang makita niya mga magulang ni Mateo na masayang sumasayaw kasama si Bian at mga taong nagbigay ng bulaklak sa kanya. Nakakamangha yung tingnan dahil may umiilaw sa ground sa tuwing gumagalaw ang mga ito. Ano na naman bang proposal to, Connor? Muli siyang iniharap ni Connor sa ibang direksyon. Nakita niya ang maliwanag na paglabas ng tubig sa man-made fountain, kasunod ang mga letrang sumabog sa ere. Will you marry me, Beatrice Reyes? Tanong ni Connor. Humarap siya kay Connor habang patuloy sa pagpatak ang luha niya. Hindi niya mapigilan ng pag-iyak habang nakangiti. Hindi lang masasakit na alaala sa parking yun ang binura nito, kundi nagtanim pa ito ng alaalang habang buhay na nakaukit sa puso niya. Yes, Connor. Pakakasalan kita dahil mahal kita. Walang ligoy niyang sagot. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Connor. Halatang hindi nito inaasahan ng mga salitang binitiwan niya. Huminga ito ng malalim bago isuot ang singsing sa daliri niya. Nagtaka siya nang dumistansya ito sa kanya at tumalikod. Lalapitan niya sana si Connor, pero nagulat siya nang bigla itong sumigaw. Thank you, God! She loves me too! Napatawa na lang si Beatrice. Akala niya may problema si Connor, pero sisigaw lang pala. Muling lumapit si Connor sa kanya at niyakap siya. I love you too, Beatrice. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Bulong nito sa kanya bago siya halikan sa labi. Mahal din kita. Matagal na. Nahihiya lang akong umamin. Kung noon pa tayo nagkaaminan, baka matagal na tayong kasal, baby. Siguro dahil hindi pa panahon. At ngayon ang tamang panahon. Salamat sa pagmamahal, Connor. Salamat at nakilala kita noon sa parke. Hinakan siya ni Connor sa labi at niyakap ng mahigpit. Pero sa totoo lang, kahit hindi umamin si Connor na mahal siya nito, alam niya na mahal siya nito. Gaya niya ay baka nahihiya lang din itong magtapat. Alam niyang mahal silang mag-ina ni Connor. Hindi man ito dugo at laman si Bian, hindi naman yun naging hadlang para maging mabuti itong ama sa anak niya. Ngayon, mabubuo na ang kumpletong pamilya na pangarap niya.
dahil tinanggap niya ang huling proposal ni Connor. Hindi nagtagal ay kinasal si Beatrice at Connor sa Pilipinas. Nagpakasal din sila sa LA nang matapos ang bakasyon nila. Hindi na rin sila ginulupan ni Mateo. Alam naman niyang nagpapanggap lang ang pamilya nito na humihingi ng tawad. Si Cora ay natakot ata kay Beatrice kaya hindi na rin sila ginulo. Sa LA din sila nanirahan at doon din isinilang ang panganay nilang anak na isang lalaki. Sa ngayon, masasagot na niya kung bakit siya binigyan ng maraming pagsubok ng Diyos. Dahil kaya niyang harapin ang mga yon. Muntik na siyang sumuko pero pinili niyang maging matatag. Nakilala niya si Connor dahil sa katatagan niya at magkatuwang sila ngayon sa hirap at ginhawa at mas magiging matatag pa sila para sa kanilang pamilya. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.